Good morning po sa inyong lahat mga kapatid, lalo na po sa Waray Nation. Okay? Sapagkat ito hong si Speaker Martin Romualdez is suportado po ng 45 dugong waray na mga LGU officials. Yun. Diba? So gaano po kalaki yun? Kasi nga ho, bakit ko naman ito kino-content ng ngayon? Kasi kung meron pong rivalry, merong rivalry dyan. Kiniklaim rin po ni Duterte na pagulang ko nanggaling diyan. May dugo din akong waray. Pero ang tanong, nasaan ang puso mo? Nung magbagyo nga ng Yolanda, nauna pa ako dumating diyan. Wala nga si Maruhas doon. Oh, Martin Romualdez, di ko nga nakita ang puang na yan. Ako nauna doon. Alam nyo, kung talagang totoong malasakit ang ginawa. Ito ha, kung totoong malasakit po ang ginawa ni Duterte. Ito hindi ako nag-raise nito. Yun hong mga taga-Tacloban. Yun ang mga waray ang nag-raise nito ng mga kamag-anakan ko. Sabi niya, alam mo, hindi naman totoo na hindi naman totoo na malasakit yung ginawa niyo sa amin eh. Kakandidato kasi siya noon. Sabi nila. Totoo naman eh. Malayo pa, pinaplansya na pala nila ang pagpapabango sa pangalan niya eh. Ah. So, nangyari nun, di ba sinasabi ni Panelo, 10 taon nga natin yung niligawang kumandidato eh. Amy Marcos was also part of the plot, di ba? Para itong isang makachina nakakulay nila maipwesto. Kasi kung si Amy malabo Boma Labs, kabado, no. So ngayon, sabi nila, kung totoong nagmamalasakit siya nun sa amin, hindi niya hihintayin na masalanta kami. Ang gagawin niya, magpo-provide niya ng sasakyan, hakutin kami ilang araw bago pa dumating ang bagyo. Tama nga naman. Kasi sipin mo ito, di madidilubyo tong lugar. 'Di ba? Nandiyan ka lang nakaabang. Para saan? Hintayin mo may masamang mangyari sa kanila para makabida ka? That is poverty porn. Hindi ito malasakit. 'Di ba? Ito'y pagsasamantala na lamang, 'di ba? Sa kawawang kalagayan ng iyong kapwa para makuha mo ang sympathy nila. Oh, 'di ba? Sabi ni Lo, Sir Johnny, hindi bagay sa iyo gayahin si Digong sa pagsasalita. Hindi ka naman dugyot at kriminal. Hayaan mo na. Hayaan mo na. Sabi nga ni Dilbert Galing mo, brother. Kuhang-kuha mo si Digong. Sumasapi yung espiritu eh. Okay. So ngayon, ang nangyari dyan, kiniklaim ni Duterte na makuha nila. And that's why they were very, very frustrated. Di ba? Binabaan pa nila yan noong nag-indoctrination sila ng maisog. Naalala nyo yun? Oh. Kaya lang nga ho, wala, nilalangaw sila. No. Mismo yung mga taga-ron mismo, yung mga waray, merong Manila paper na nakasulat na nakasupport sila kay Speaker Martin Romualdez. At ngayon na merong pagbabantang iniladlad si Sara sa buhay ni SMR, ang mga LGU naman po ang nagsalita. Oh. Ilan lang po 'yan sa mga pero 45 LGUs po ang sumuporta. Yan yung mga kongresista. So ito pong Western Visayas, okay? Yan ito pa lang yan pa lang. Hindi pa to kasali. Etong Western Visayas pa lang po ang pinag-uusapan natin. Now, naglabas po sila ng manifesto. Ang sabi rito, manifesto in defense of Speaker Ferdinand Martin Romualdez and in indignation of the allegations made by Sara. We, the undersigned mayors of the 1st District of Leyte, stand staunch defense of Leyte 1st District, Martin Romualdez, a leader whose integrity and dedication of public service have been consistently proven throughout his exemplary political career. Representing the 1st District of Leyte, Speaker Martin Romualdez has served his constituents with honor and distinction, unblemished by allegations of corruption or violence, and always placing the welfare of the people above
personal interest. Okay? At maalala ko lang din, bago ko ituloy yan, meron silang inilalabas na 55% daw po ng Katol Network, ay ABS-CBN, ay pag-aari daw ni Martin Romualdez. Isang malaking katarantaduhan yun. Tapos yung kanyang bayaw ba yun? May pag-aari rin doon. Ilan ba talaga ang pag-aari nila doon? So majority daw ng ABS-CBN. Sabihin man natin na, ay hindi, yung sa bayaw niya, sa isang dyaryo naman may pag-aari. Mga kababayan, ang batas po natin, ang sinasabi, parang 30 days yata yun, bago kayo mag-assume ng inyong posisyon, kailangan nag-divest. Ibig sabihin, binitiwan nyo na yung inyong negosyo. Kumalas na kayo sa pagpapatakbo directly or indirectly sa inyong mga negosyo. Oh. Kaya nga, para erase yan, napakalaking katarantaduhan yan. Bakit ngayon lang? Dapat noon pa nila ni-raise yan. Di ba? Sabihin na natin may katotohanan na pag-aari nila. Ganon. Dati. Negosyo nila yan. Anong gagawin natin? Di ba? Mabuti nga may negosyo eh. Kaysa magnakaw ng magnakaw. O, sa kaba ng bayan. O. Ngayon, sabi ni Sir Carlos, teleradyo lang. Okay? Ayan, sa teleradyo. Okay, so ngayon, tuloy natin ito. Yun ang kinakalat nila eh. Now, ito. Speaker Romualdez' record speaks louder than these reckless accusations. Under his leadership, critical legislation has been passed, resources have been effectively mobilized. Totoo naman eh. Maging si Luis Tro nga napansin yan eh. Nung minsan tanongin ko siya, nung una naming na-meet sa opisina niya, sabi niya, etong administration na to lang ni Speaker Martin and then ni PBBM, naranasan ng mga Pilipino na may pera ang Pilipinas, ang gobyerno, na handang ipantulong sa kanila. Hindi man sila para buhayin ito, ay at least may magawa para sa kanila. Kaysa yung sabihin palagi na walang pera ang gobyerno, mahirap lang ang Pilipinas. 'Di ba? So kahit papaano, ika nga ang 20 pesos po ay nakapagpapangiti na sa taong walang-wala, 'di ba? Oh. Ngayon, ito yung kaibahan nung panahon ni Duterte, may mga ayuda rin naman tayo, 'di ba? So, ang ngayon naman pagkakataong ito, yung mga nasasalanta ng bagyo, yung mga tao na hindi sapat ang kinikita kahit papaano makabawi, 'di ba? May mga ganong ibinibigay ang gobyerno natin. Hindi naman ito, tong dole-outs na 'to, hindi naman po ito sustento para sila po para sa kanilang existence dito sa planet Earth, 'di ba? Konting tulong minsanan, ganun lang. Oh. Now, he has carried out his responsibilities with diligence, transparency, and unwavering dedication to the greater good of the nation. Isa pa, no, nagagalit sila kay Martin kasi ganyan daw ng ganyan, bigay ng mga ayuda, binibili raw boto ng mga tao. Langhiya, oh. Mabuti na nga rin kung totoo. Kung totoo, mabuti na rin binibili kaysa tinatakot. 'Di ba? Tapos, ay nako. Kahit minsan hindi nga nagsabi 'to na gusto niya magpangulo eh. O, kinakatakutan din nila baka magsenador o hindi nag-file ng COC. Okay, sabi rito, we likewise categorically reject the statements made against PBBM. These inflammatory remarks and divisive rhetoric not only undermine the unity we are striving to achieve as a nation, but also betray the constitutional duty and trust bestowed upon all public officials. Yun. So yung mga tawag dito, um, ang aligasyon ng kampo, mga kalaban ni na PBBM, lalo na yung mga Duterte, so nagre-react po sila doon dahil tama naman na hindi naman nakakatulong yan eh. Wala naman silang mapakitang ebidensya. Lintik na lang, naalala ko bigla tuloy yung pulburon na yan. Ang tagal-tagal na yan. Oh, hindi pa nakakaupo si PBBM. Yung mga vloggers, kinokondisyon na tungkol dyan. Di ba? Wala. Hanggang ngayon, ang target pa nila, lasunin ang isipan ni Trump at bibigyan daw ni Maharlika ng kopya ng pulboronic video. Kesyo doon sa Amerika, authenticated raw si PBBM nga yung nasa video. Takay na makatarantaduhan ng mga to. Sus Mariosep. Wala sila nga yung walang pakundangan, diba, na masira yung ating bayan.
Mario Joseph, sabi nila rito we call upon all public servants and citizens to reject these untruthful and politically motivated attacks. Let us instead rally and behind leaders who have consistently demonstrated their commitment to nation building, like SMR, who embody the principles of honesty, integrity, and service. Ngayon nga lang ho nangyari na ultimo itong mga makabayan block, di ba? Nakakaisa nila sa mga investigation. Nakausap namin minsan yung taga Makabayan Block, si Franz Castro. Kinakatuwa rin naman nila rito sa kay SMR, hindi sila tinuturing na mababang uri ng mga mambabatas. Hindi. So binibigyan sila ng pantay na pagkilala. Kita nyo naman sa Quadcom, di ba? Mahilig sila mag-oppose, mahilig sila investigate. Pinagbibigyan sila. Ano yung gusto nilang ipaglaban ng presidente natin? Ginagawa ng pangulo natin, lalo na sa West Philippine Sea. No. Ino-oppose nila kung meron silang nakikitang hindi maganda para sa kanilang paningin. 'Di ba? Ino-oppose sila ang gobyerno. Constructively, hindi katulad noon. 'Di ba? Talagang mararamdaman mo na gusto lang naman ngayon pabagsakin ng gobyerno. Oh, 'di ba? Mabuti nga ang Makabayan Block. Mararamdaman mo ang pakikiisa, ang unity. Hindi katulad noon. Talagang paparamdam talaga ng nasa administrasyon ang hostile environment sa pangit yung ganun, di ba? Tama nga ang ating pamahalaan through Martin Romualdez na isinusulong hanggang sa Kongreso ang pagkakaisa and after all, pare-pareho silang kongresista. Di ba? Ganda nga yung ganun Ang magulo lang talaga ngayon na hindi natin inaasahan itong kampo ng mga Duterte. Nakabilang pa sa Uniteam. Kaya sabi ko, umitim na ang Uniteam di ba? Sila pala ang talagang nagpapaitim ng tuluyan sa Uniteam. Now, sabi nito, to Sara Duterte, we remind you of your sworn duty to uphold unity and serve with accountability. O nga naman, Sara. Nag-take ka na rin lang naman ng oath. Pag tinanong ka, sumagot ka ng matino. Hindi yung, di ba? Lumaki na yung problema, nagkagulo-gulo na dahil lamang sa pag-iwas sa kanyang accountability. Now, sabi nito, we urge you to abandon this path of division and hostility. Alam nyo, yung pagpili pa lamang ng 45 LGUs na suportahan si PBBM at SMR, ito po'y bunga na ng gustong mangyari ng mga Duterte na magkahati-hati ang mga Pilipino nang sa ganon masira ang unity na isinulong dati noong 2022. Hindi naman ito unity lang sa mga politiko Hindi alam niyo naman ang katotohanan Mga politicians, nako, ang unity niyan kapag campaign period lang. And after that, wala na. Kaya po, ang Pangulo, yun ang patuloy na panawagan. 'Di ba? Lalo na sa taong bayan. Kaso nga lang, merong pamilyang ganito, 'di ba? Gusto sila lang lagi ang bida. Takatapos na ng panahon, may reserba pang nakaabang, hindi makapaghintay. Bakit? Ang dami ho kasing bahong tinatago 'di ba? Dapat pagka ganyang aalingasaw ka, dapat manahimik ka, no? Para walang para hindi ka mabutas at sumambulat. Ngayon, yung mga LGUs nagbigay ng paalala kay Sara sa kanyang tungkulin sa bayan. 'Di ba? Ito pa, let this serve as a strong and unequivocal statement. We will not allow good leaders to be discredited by baseless accusations. We will not tolerate behavior that seeks to divide and distract us from the urgent work of nation building. In short, hindi namin kayo i-endorso sa mga constituents namin. Kayo na mga pinag-aaway-away ang mga Pilipino, pinaghahati-hati para lamang sa pagsulong ng inyong sariling interes, para lamang mapagtakpan ang inyong mga pananagutan. Di namin kayo i-endorso. Yun lang po yung buod niyan. Okay? Yan po yung strong and unequivocal statement and also a warning in my interpretation, in my feelings. Now, we will not tolerate behavior that seeks to divide, di ba? Sabi niya, nila dyan, and distract us from the urgent work of nation building. We call on all Filipinos to stand for truth, for justice, and for the leaders who have proven their worth through service, sacrifice, and results.
Let us reject malicious rhetoric and reaffirm our commitment to a unified, progressive, and peaceful Philippines. All right. Ayos, ang buto-buto. Di ba? Yan may pag-usapan mamaya. Ah. Ngayon, ang tanong mga kapatid, ah, sino kaya, anong LGU kaya, no? Siyempre, in Mindanao yan, di ba? Maglalabas ng ganyang klase ng manifesto ng pagsuporta, di ba? Magpasalamat nga sila, hindi nagdi-declare ng martial law si PBBM eh. But after all, wala namang pinag-iba yung martial law ni Duterte at martial law ngayon na idideklara. Pareho lang din naman eh. Ang magiging pagkakaiba lamang nito ay kung ano ang magiging behavior ng military component. Yun lang, 'di ba? Okay, iwan na muna natin 'to. Mas masaya yung isang pag-uusapan natin. Hey, good morning po sa inyong lahat mga kapatid. Pag-usapan po natin ngayon, ito, si Q ni Sara na nanulak ng pulis, kinasuhan po. Wala hong iba kung hindi ho si ano, teka ulitin natin, wala pa pala 'to. Buisit. Ah, please bear with me. Kasi pang-editing po natin 'yan para madali. Wait a second. Sorry, sorry. All right. Good